Praise. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Ayan. Oh, parang hindi kay Jesus yan. Kumusta po kayo? Convince me na kayo'y pabuti ng pabuti. Kumusta po kayo? Amen. Payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Okay, praise God. Ako po ay natutuwa na bawat isa po ay naririto, and also those who are joining us through FB Live. Thank you so much po for joining. We're so happy that you're joining us online, and still hoping and believing na very very soon po ay makasama din namin kayo dito sa on-site. Okay. Meron pong magtatay na pumunta sa McDonald's. Sabihin mo nga diya sa iyong katabi, parang gusto ko din daw. Sabi nung isa, ayaw. Okay. Tinanong po ng tatay, yung kanyang anak, kung ano ang kanyang gustong orderin. At wala pong ibang in-order ang anak, kundi McDo fries. Yan. Siguro po ay bago matapos ang aking teaching, ayun, ay lumabas na. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, McDo fries. At dahil mahilig po sa fries ang bata, ang in-order po niya ay yung BFF. Isang malaki, pang kanya. At di drive-thru po ito, kaya pagkakuha po nila ng kanilang order, to make the long story short, nakuha na nila, yung tatay po, ang driver, kaya iniabot niya yung fries sa kanyang anak. At nagsimula na pong mag-drive yung tatay. At habang nagdadrive po ang tatay, syempre sila'y naka-aircon dahil napakabanaso eh. Sabi mo kasi yung katabay, kabanas. Hindi ho nalinis ang ating aircon last week eh. Oo, kaya mabanas. Pero next week ay hopefully, this week hopefully malinis na. Okay. Sabi nung ama, kabango naman ng price. Sino rito yung hindi ka naman mahilig o kaya nag-drive-thru kayo? Tapos ay naamoy mo yung bango ng price, tapos gusto mo na rin. Nagsisisi ka dahil malayo na, saka ka palang napaibig. Di ba? Meron ganun eh. Ako'y madalas ganyan. Dahil ako ho at driver, ako'y naliliwagan na, ako'y nakakain. Gusto ko ako'y focus lang sa pagdadrive. Alam nyo naman na ho, ang babait ho ng mga tricycle. Yan na naman tayo. Sa tricycle na naman napunta eh. Pasensya na po kayo. At anyway, at kung kailan malayo na, saka ako nagsisisi. At ito yung tatay na ito gayon din. Napapaibig, gusto niya rin ng fries. Kaya, he stretched his hand, his arm towards dun sa kanyang anak at gustong dumampot ng fries. Nagulat po ang tatay sa ginawa ng anak. Ito po ang ginawa ng anak. Hinawi o itinulak po ang kamay ng ama ang gustong humingi ng fries. Sabay sabi, "Dade, akin ito. Huwag kayong kumuha. Akin ito." Nagulat po yung tatay. Sa tingin mo kung ikaw ang tatay, anong mararamdaman mo? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kung ikaw yung tatay na nagbigay ng fries, ang mismong pinagdadamutan pa, ano mararamdaman mo? At ngayon pong umaga, sa biyaya ng Diyos, ang atin pong topic ay iikot po sa storyang ito. Kaya po ang ating pag-uusapan ay pinamagatan ko pong a bucket of rice. Kasarap naman ang ating topic na ito. Yan nyo po, malay ninyo, pagkatapos po ng ating service, mahipuin si Lord at magpa-fries. Yan, dyan kayo magaling. Amen daw naman. Bakit hindi? Sa Rosario may nagpapadonut. O malay nyo, dito sa San Jose naman, may magpa-fries. Oh.
O baka may mamigay ng itlog. Ay, pambira, San Jose na nga, itlog pa rin eh. Let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito. Biyaya niyo po ito. Hindi namin ito may pagmalaki. Salamat, Lord. Bago ang lahat, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Amin man po itong sinadya o hindi, ito man po aming mga kakulangan, aming kalabisan. Forgive us, Lord. Cleanse, sanctify us with your blood, Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Salamat, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. Today, Lord, we pray na ang patuloy niyo pong pagsama, pagtuturo ang aming maranasan. Turuan niyo po kami. Be with us. Ayaw po naming makinig sa kapwa-tao lamang namin. Gusto namin makarinig ng iyong salita. Turuan niyo po kaming lahat. Bless the lips of your servant as I share your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At salamat, Lord, dahil sinabi mo sa iyong salita that those who diligently seek you will find you if we will seek you with all our hearts. Salamat, Lord, dahil kakatagpuin mo kami, dahil gusto ka naming makatagpo sa oras na ito, sa araw na ito. We are declaring your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Humihiling rin po kami ng isang magandang panahon na angkop sa gawain po ninyo sa oras na ito. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Unto your loving hands, we dedicate this service. Hayaan niyo, Lord, na sa aming mga pag-uusapan, ikaw ang maluwalhati at maparangalan, at kami pong lahat matuto, kami pong lahat mapagpala. To you alone, all the glory. Ito pong aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Praise God. Sabihin mo nga, a bucket of rice. Siguro, nung naririnig ninyo yung aking kinukwento kanina, kanyo naman kahigpit naman ng batang iyon. Ay, ama ang nahingi, hindi pa mabigyan eh. Or maaaring iba naman ang sinasabi, kahigpit naman ng batang iyon, ang pinagdadamutan ay kung sino mismo yung nagbigay. At maaaring mayroon din namang sumisimpat siya sa bata at sinasabing, alay, what to expect, bata yun eh. Pero alam niyo, marami nagbabata-bata. Alam niyo po, pwede po nating ihalintulad ang kwentong ito sa ating mga buhay. May mga pagkakataon po na kapag may iniabot ang Diyos sa ating pagpapala, ayaw natin siyang pakuhanin. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, minsan, yung daddy ay parang si Lord. At yung bata ay parang ako. At parang ayaw na sabihin yung dulo, ano? Ayaw na sabihin yung dulo eh. Si Lord ay daddy, at yung bata ay parang aring katabi ko. Ayaw na sabihin siya eh, ano? Oo. May mga pagkakataon na we are so excited to receive from our daddy, from our Abba Father, from our Father in heaven. But we are not that excited also in sharing to God something that also from Him and belongs to Him naman talaga. We are not using the things that God gave us sa mga bagay na sana'y gusto ng Diyos, doon natin ginagamit yung ibinigay niyang iyo. At kapag nakita natin na yung ibinigay ng Diyos sa atin, na gustong-gusto natin, ay tila ba parang gustong kunin niya o bumahagi ba doon, ano nagiging response natin? Ano nagiging tugon natin kay Lord? Pareho ba tayo nung bata na tuwing nakikita natin na ang kamay ng Diyos ay umaabot sa pagpapalang ibinigay niya sa iyo, itinutulak din natin ang kamay niya? O hindi tayo gagaya sa batang iyon, bagkos hindi na natin iintaying i-stretch out pa ng Diyos ang kanyang kamay, bagkos ikaw na mismo ang mag-aabot nito sa kanya at nagsasabing, Lord, iyo naman talaga ito. Lord, wala kang hihingin sa akin dahil iyo naman talaga ito. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, pwede niyo po ba akong tulungan magbasa? 1, 2, 3, basa. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba.
Kaganda ng verse. Sabi ni Paul sa Church of Corinth, at ako'y naniniwalang ginagamit din po ito ng Lord para sa ating lahat ngayong oras na ito. Sabi ng verse, kayang-kaya daw ni Lord na ibigay sa atin ang higit pa sa ating pangangailangan. But the question is, kung kaya ni Lord ibigay sa atin ang higit sa ating pangangailangan, bakit may mga pagkakataon na kahit sapat ay wala ang isang tao? Ulitin ko, kung kaya pala naman ni Lord na ibigay ang higit, sabihin mo nga higit, bakit minsan may mga tao na miski sapat ay wala? Hindi na nga naghahangad ng sapat ng higit yung sumapat man lang. 'Di ba? Napaisip na ba kayo doon? Kasi ito, tuwing nababasa ko noon, parang ang dating lagi sa akin ay si Lord ay magbibigay ng marami. Pero oo nga, kaya naman palang magbigay ng Diyos ng higit sa pangangailangan natin, pero bakit may mga pagkakataon na may mga tao na miski sapat, hindi na naghahangad ng higit, sapat man lang, hindi pang makasapat. Kulang pa rin at kulang. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, kulang pa rin at kulang. O wag mo kakalimutan yung nasa gitnang pa din, ha? Pangit pakinggan yung kulang-kulang. Tuloy natin yung verse. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. Could it be? Kaya kahit pa kaya ng Diyos na magbigay ng higit sa pangangailangan natin, hindi tayo nakakaranas noon o may mga hindi nakakaranas doon. Could it be dahil we are just asking para sa ating mga sarili at walang intensyon to share it, number one, to God, and to share it to other people? Come on. Para kasing conflicting, at hindi ka panipaniwala that we have this desire to share the blessing to other people, wherein yung unang-unang dapat nakikinabang at nakakatanggap at experience ng blessing na meron ka ay walang iba kundi ang Diyos na nagbigay noon. Sa madaling salita po, imposible. Hindi ko mapaniwalaan, hindi ako makonvince na hindi ka madamot sa iba kung sa unang-una sa Diyos madamot ka. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, una muna ang Diyos. Kasi ang hirap po that we are claiming, saying, living this life, that we are, quote-unquote, too generous to other people, but we are robbing God. At tumahimik ang JA1 San Jose. Kasi diga, kahirap naman na rin, tuturuan ko kayo ng breakthrough. Tuturuan ko kayo ng matinding harvest. Tuturuan ko kayo how to be prosperous, how to be a super blessed people of God. Hindi mangyayari yon if we're still robbing God. Hindi po mangyayari that we will receive breakthrough in finances, breakthrough in blessing, if we are still robbing God. Alam mo kaya ibig sabihin ko? Ini-English ko para hindi masakit sa tenga. Tatagalugin ko na, handaan ang tenga nyo. Hindi tayo mapapagpalang lubos kung hanggang ngayon, ninanakawan mo pa ang Diyos. Closing prayer na po tayo. Tapos na ang pulong. Para kasing niluloko na lang natin ang sarili natin if we're still expecting bukas na langit. Ikaw ga, alam mo, nabalitaan mo, oy, mag-iingat kayo ha, may namamasok ng bahay ngayon, may nagnanakaw, i-check ninyo kung nakalak ang inyong mga kwarto, ang nakalak ang inyong mga pinto, kung ang inyong lock ay dalawa, apatin ninyo. Ha? Ang inyong mga aso, huwag niyong busugin sa gabi at para hindi tulog. Para kita sa ngayon kayo. Sa amin nung sa bukid, meron ho kaming yung bigay ng aming lolo sa tuhod yung kawayan ng malaking gayong. Ano kung tawag doon? Pag pinukpok mo yun nirinig sa buong barangay batingaw ba gayon? Ewan kung anong tawag doon. Basta yung natunog, maingay. Sa madaling salita, pag may nabalitaan kayong may nadaan na magnanakaw, ingat na ingat kayo, tama ka? Pag may nabalitaan kayong magnanakaw, hahayaan nyo bang kayo tutulog na bukas ang bintana? Sabihin nyo may mabanas. Wala namang mawawala. Di ka? Merong mga gayon
Tapos singal-ngal din naman sa Facebook pagka napasok. What is my point? Ang pangako po ng Diyos as we honor Him, as we bring back to Him our tithes, ay open floodgates of heaven. Sa Tagalog nga maliit ang version durungawan ng langit, mga bintana ng langit. Sino po rito ang gusto makaranas na bukas ang langit sa iyong buhay? Sabi ko, sino rito gusto makaranas na bukas ang langit sa iyong buhay? May sasabihin ako sa inyo, church. Ako man din, pag may nadaang magnanakaw, isasarado ko ang bintana ko. Bukas ang langit ang bintana ng langit. Pero pag may nadaang magnanakaw, isinasara daw. Sabi mo nga sa iyong katabi, bukas ang bintana ng langit. Pero pag may nakitang magnanakaw, isinasara daw. Pray ka ng pray, sinisisi mo pa si Lord, Lord, bakit hindi po binubuksan ang bintana ng langit sa akin? Baka sabihin ng mga angel, may magnanakaw, saraduy. Bakit ka ganit-ganit, Lord? Ako na may nagpe-pray, ako na may nagpa-fasting, ako na may naglilingkod, ako na may na-attend. Ako nga po'y teenager, pero kahit ako'y teenager, ako'y nasama sa prayer meeting ng mga elders. Bakit ang ganit ng blessing? Bakit parang hindi nyo binagbubuksan ako ng langit? Baka makasagot ang mga anghel, saraduhin, may magnanakaw. Ilak. Are you there? Narin pa kayo? Sabi ng isa, naka-attend pa. I love you this much, church, na gusto kong kayo maka-breakthrough. I love you this much, church. Ganito ko kayong kamahal. Alam niyo ba na inilalagay ko ang sarili ko sa isang lugar na ako ay pwedeng husgahan at isipin na yan na naman ang mga pastor ng born again. Wala nang itinuro kundi ikaw po, naku po. Pero ang tagal ko nang iniiwasan ito. Honestly, ang tagal kong iniiwasang i-share ito. Kung mapapansin ninyo, hindi ko ito ginagawang topic. Napapasadahan, nadadaanan. Pero hindi ko siya ginagawang topic. Kaya lang ito ang napapansin ko. Ang napapansin ko po ay may mga bagay talagang kailangang ipaalala. Ituro kung kinakailangang ituro uli. Dahil hindi lahat ng bagay ay nauunawaan agad pagkarinig nito. Tama ga ko? Sino rito yung sobrang daming beses mong narinig ang salvation bago mo naunawaan? Ako po, promise. Bago ko naunawaan ng salvation, napakadaming beses. Baka nga kung hindi pa ako naging pastor, baka hanggang ngayon hindi ko pa unawa. Yung life group ko, master na yun noon. Last year, master na. Tapos tinesting ko uli nung nakaraan, limot na uli. Meron kaya daw masesave through dahil sa rewards, nagbuhol-buhol na. Naghalo-halo na. Kaya may mga bagay na kailangang mapaalala. Okay. Sa pagpapatuloy po ng story ng mag-ama na nasa McDo, sino po yung magma-McDo after this service? Kalayo naman kasi ng McDonald's dito, Naman na eh. Yan yun, malapit na. May maglalagay na ng McDo sa bayan. Okay. Tuloy natin yung story ng mag-ama. Di ano nga nangyari? Inaabot nung ama yung price. Ayaw iabot nung anak. Sabi nung ama, wow! Napawaw yung tatay. Grabe ang anak kong ito. Hindi ako bigyan. Hindi ata niya naaalala o nakalimutan na ata niya na lahat ng meron siya galing sa akin. Ako ang nagdala sa kanya sa McDo. Ako ang nag-order ng fries. Ako ang nagbayad. Ako ang nag-abot sa kanya.
The only reason kaya siya may price ay dahil sa akin. Napawaw na lang yung tatay dahil sa madamot na anak. Anong number 1 lesson dyan? Number 1 lesson, we don't really own anything. Wala po talaga tayong pag-aari. Sabi ng tatay doon sa anak, hindi ata naaalala ng anak ko na lahat ng meron siya galing sa akin. Sabi ng tatay doon sa anak, hindi ata niya naaalala na kaya siya ay may price dahil ako ang nagdala sa kanya sa McDo. Ako ang umorder. Ako ang bumili. Ako ang nagbayad. At ako ang nag-abot. Kaya, kailangan po ng unang-una talaga pala nating maunawaan, maalala, church, wala tayong pag-aari. Sabi ni Rick Warren, you don't really own anything. Everything you think you own is on loan from God. Pwede ba sabihin nating lahat? Everything we think our own is on loan. Ano ba pag sinabing loan? Utang, hiram, hiniram, hindi talagang iyo, ibabalik mo. Hello? Pwede ba again, sabihin nating lahat, everything I own is on loan. Sabi po sa Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. Sabi ng Diyos, ang pilak ay akin, ang ginto ay akin. Sino po rito yung nakakaalam na ang bawat bansa po, hindi po pwedeng gumawa ng pira kung wala po silang itutumbas ditong ginto or gold reserve? Sino nakarinig na nun? O nakauna alam na gayon? Baka kasi iniisip ng iba, ito na ang solusyon sa kahirapan. Hindi pa naiisip ng nasa gobyerno. E di gumawa ng madaming pira. Sabi mo nga sa iyong katabi, gumawa na lang ng madaming pira. Eh pira ang kulang, pira ang kailangan, di gumawa ng madaming pira. Di kadali nga naman kung gayon laang yawn. Pero, isa po sa rule, I think it's the World Bank na nag-set nito. Kailangan, kung mag-i-issue ka ng monetary note o ng pera, kailangan may itutumbas ka ring halaga nito na ginto. Dapat gayong karami rin yung gold reserve mo. Okay? Eh, ang problema kasi sa atin, meron naman tayong ginto, nanakaw lang. Oh. Sino nagnakaw? Hindi ko alam. Meron kaming alam. May pruweba ka? Wala. Tumahimik ka. Kasi kung hindi mo sigurado, dapat di mo sinasabi. Okay? The cheapest form of information ay yung impormasyong hindi ka sure. Kaya wag mo nang sasabihin kung hindi ka sure. Ngayon, going back do sa aking pinupoint, kung ang bawat pera ng mundo ay may katumbas na ginto, at ang sinasabi ng Diyos, ang lahat ng ginto'y Kanya, ibig sabihin, lahat ng pera kay Lord. Ano sabi ko? Kung ang bawat pera sa bawat bansa ay may katumbas na gold reserve per country, at the Lord is saying na lahat ng gold ay Kanya at silver Kanya rin. Ibig sabihin, lahat ng pera sa mundo kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang lahat ng pera ay kay Lord. Sa kabila naman, sabihin mo, ang pera mo at ang pera ko ay kay Lord. At dahil yan ay kay Lord, dapat may access dyan si Lord. Ang problema, may account ang Diyos sa'yo, pero pinoprosen mo. Sabihin mo dyan sa iyong katabi, partner, kamusta ang account ni Lord? Frozen pa din ba? Ano ba pag sinabing frozen account? Ikaw ang may-ari, pero wala kang access. Kasi naka-frozen, baka may kaso ka, hindi ko alam. Ang Diyos ba may kaso sa'yo? Tanong, may kaso ba si Lord sa'yo? Naagrabyado ka ba ni Lord? Mayroon ba problema ang Diyos sa iyo? Ba't pinoprosen mong account niya? Ba't wala siyang access? Sorry Lord, access denied. O baka naman, may maintaining balance, nagbilo, kinain mo na tuloy.
Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag ganun. Sabi po sa Psalm 24:1, a Psalm of David, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Talaga palang lahat ay sa Diyos. Kung kanina doon sa verse na binasa natin, ang lahat ng kayamanan, kapirahan ay sa Diyos, ngayon, nililinaw na ng Diyos in the book of Psalm na lahat-lahat ay Kanya. Kaya napakahirap pong hindi alam ng tao na wala talaga tayong pag-aaral, lahat pahiram lang. Sino po rito yung nabalitaan mo na nung ipinanganak ay may daladala ng pira? Yung paglabas sa kanyang inay may hawak na 1,000? Saan galing yun? Diba? Wala ka nabalitaan gayon. Wala. Pagdating sa mundo, walang-wala. At aalis din sa mundong wala. Dahil wala talaga tayong atin. Ultimo ang buhay mo, hindi iyo. So, the very first thing na kailangan maging malinaw sa ating lahat, di po ako exempted, we don't really own anything. Sabihin mo nga, wala akong pag-aari. Kaya wag mo nga akalaang ito'y dahil sa iyong tiyaga. Isa ring bagay na nagiging dahilan kaya ayaw natin o hindi magkaroon ng access si Lord sa blessings or sa kung anumang meron tayo is because we believe, other people believe na ang meron siya ay dahil sa Kanya. Ito'y katas ng aking paghihirap. Diba? Ito ay dugo at pawis. Ito ay aking pinagsumikapan. The fruit of my labor. Wow! Talaga naman. Ano pa ang sabi ng iba? Ito yung kapalit ng aking pagtitiis ng ilang buwan. Ito ang bunga ng aking pagtitiis ng ilang taon. Bunga naman. Ito ang aking pinagkatulungan, pinaglaboran. Ito ang kapalit ng lahat ng nasayang kong puti sa pagpapainit. Oo, katindi ano. Sino rito yung pati pagkaputi mo, kakaunti na nga yung kaunting puti, pinuhunan mo pa. Dahil nagpapainit ka talagang grind. Yung ang pogi-pogi mo, pero kahit pagpipiyon, pinasok mo para lang magkapira. Tapos ngayon, sasabihin sa iyo, yung pinaghirapan mo, hindi iyo. Di ba? Diba? Yung hirap na hirap kang magkulis ng manok. Tapos yung pinagkulisan mo ng manok ng magdamag, sasabihin sa iyo, hindi iyaw. Pero kailangan nating maalala, wala talaga tayong atin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8, verses 17 and 18. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3. Basa. Beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. Yeah. Yan ang iniimik ng mga sinasabi ko kanina. Wag daw, sabi ng Bible, wag mong hahayaang ito ang sinasabi sa iyong puso, sinasabi ng iyong puso, na ang aking lakas at ang aking kakayanan ang siyang nagbigay sa akin itong aking kayamanan. Wag daw, wag. Bakit daw wag? Kasi ito ang dapat daw nating maalala. Tuloy natin ang pagbabasa. 1, 2, 3, basa. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. Pero gusto ko lang bigyan ng diin doon, remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na lumikha ng kayamanan. Okay? Hindi dahil sa ating kakayanan, hindi dahil sa ating pinag-aralan, hindi dahil sa ating contact, hindi dahil sa tayo masipag, matyaga, matipid, name it. Lahat ng naiisip nating reason kung bakit tayo nagkakaroon ng blessing ay hindi yun ang dahilan. The only reason is because God gave us the power to create wealth.
We have what we have today dahil ni Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang lahat ng merong ka ngayon ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos. Merong hindi pa rin makamove on. Aba, ako naman ang nagtrabaho dito eh. Bakit mo sasabihin, pastor, na hindi dahil sa akin? Ako nagtrabaho eh, kita ko, naka-CCTV pa nga. Ako talaga to, ako! Okay. Dalhin naman natin ang isa pa na nagkiklaim na siya rin na nagtrabaho at nagpakahirap. Ano naman po masasabi ninyo? Ako nga rin na nagtrabaho. Siya nga, kita rin po sa CCTV, ako po nagpakahirap. O, tapos, wala rin ho akong napala. Nalugi ho ako eh. Napakasipag ko naman ho, hindi naman ho ako nagpabaya. Ba't wala po akong napala? Parehong nagsipag. Isang wala, isang meron. Bakit gayon? Pareho lang naman nagsipag. Kung ang equation for wealth is magsipag, parehong nagsipag, pero ba't yung isa'y wala? May humahabol pa, pantatlo. O ikaw naman, ano naman ang case mo? Ako'y walang ginawa. Aminado ho ako, talaga ako hindi para tumanggap dahil ako'y walang ginawa, ako'y nakatambay sa amin. Talaga? O ano naman, ba't nakikisali ka pa rito? Ako'y nagkaroon. O ba't nakikisali ka rito? Ito yung mga usapan ng mga nagsipag, ikaw naman pala'y tamar. Ba't di kayo nakikisali rito? Kasali ho ako dahil ako'y nagkaroon. Ako'y walang ginawa. O ano sasabihin nyo ngayon doon? Wala namang ginawa, nakaungkot, aminado, nagkaroon, siya pang nagkaroon. Hello? Kung ang equation for wealth is sipag and tiyaga, ang daming nagsipag, ang daming nagtiyaga, pero wala. At ang dami, aminadong ungkot, aminadong tambay, sila pa nagkaroon. Hello? Dahil Diyos ang nagbibigay. May nakukuha ka kaya? Job chapter 41 verse 11. Who has first given to me, sabi ng Diyos, that I should repay him. Kung katindi. Whatever is under the whole heaven is mine. Akala naman ng iba, yan ang mahirap kay Lord. Sabi ng iba, yan ang mahirap kay Lord. Bibigay-bigay, tapos, kagaling din namang manguha. Di ka? Sino rito yung parang medyo nagtatampo kapag gayon ng tao, yung bigay ng bigay, tapos kukuhanin din naman, yung parang nang babaoy, parang kinukuhan. Tulong ng tulong, tapos bibigay, kukuha din naman. Parang, are, suman, kalamay, yan, fruit cocktail, ano pang gusto mo, may toyo rin yan, may kalahating baboy, may suka, may bawang, may sibuyas. Huwag kayong magbibigay ng kakaunti sa kasal namin. Parang, ayain nyo na yan. Kahirap naman nung gayong magbibigay tapos kikukuha rin naman. Minsan gayon ang tingin ng iba sa Diyos. Basahin natin ang sinasabi ni Lord. Job 41:11. Nabasa ko na ba't wala pa rin? Job 41:11. Job, 41:11. Basa nga uli natin. Sabi ng Diyos, 1, 2, 3, go. Who has first given to me that I should repay him? Whatever is under the whole heaven is mine. Kahigpit na rin. Nung rin nabasa ko yung tulala. Nung rin nabasa ko ang impact na rin sa kay Garne. Mag-asawang sampiga. Bakit? Ang sabi ng Diyos, sino ang unang-unang nagbigay sa akin? O para mas madali nyo maunawaan, ito ang tanong ng Diyos. Sino ang nakauna sa akin sa bigayan? Sino ang naunang nagbigay bago pa ako magsimulang magbigay? Oo, mahirap yung mga tanong ng Lord. Ang Diyos ay Diyos na bago pa magkakilala ang aking mga ninuno, paano ko mauunahang magbigay si Lord? Noon pa siya'y una nang nagbigay. Kaya sabi ng Diyos, sinong unang nakapagbigay? Sinong nauna pa sa akin magbigay? Na kailangan ako'y bumawi sa Kanya, na kailangan ako'y gumanti sa Kanya. Wala!
Lahat ay akong naunang magbigay. Dahil lahat yan ay akin. Sabi mo nga sa iyong katabi, kay Lord nga lahat. Sa kabila naman sabihin mo, kay Lord lahat. Kailangan ito napapag-usapan. Kailangan ito napapaalala sa atin. Kasi baka umakto tayo as if atin lahat. Hindi ko naman inaangkin lahat, Pastor. Alam nga naman kahirap namang angkinin ko yung sa kapitbahay. Oo nga, hindi mo naman kailangan angkinin talaga yung iyo ay yung sa kapitbahay. Yung iyo mo naman eh. Walang access si Lord. Yung iba naman ang paniniwala dito, joint account. Ano ibig sabihin ng joint account? Na kung wala kang permiso, hindi rin makaka-withdraw yung isa. 'Di ba? Hindi siya and or. Siya ay end. 'Di ba? Okay. So kung maintindihan ninyo na ang Diyos po ay hari. Ang ibig sabihin po ng hari, may access siya sa lahat. Kanya, lahat. Tuloy natin ang pagbabasa in Leviticus 27:30. Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, banal ang ikapo. Konting review nga po ulit tayo pag sinabing holy. Ano ba pag sinabing holy? Paano nagiging holy ang isang bagay? Kapag ito ay nakaset apart, exclusive for the Lord. Hindi naman talagang magiging banal na banal eh, dahil si Lord lang ang banal eh, wala naman talagang perfect eh. Okay? Hindi po pwedeng sabihin natin, yung communion, yan ay holy, yan ay walang kapintasan. Ay minsan nga kakunat na. O, di may kapintasan. Minsan nga ay bingaw. Minsan nga ay kakalahati. Minsan nga ignog pa. O, pag nakalimutan bumili ng tagabili, di ga ignog. Eh, paano naging holy yon? Eh, may kapintasan. Kapag ito'y na-set apart mo, exclusive for God, yan ay considered holy. Sino rito ang perfect? Ako lang? Hindi, joke lang po yun. Walang perfect. But the Bible is declaring that we are holy people of the Lord. We are holy nation of the Lord. Bakit holy? Hindi naman perfect kasi we are set apart for God. Nakabukod para sa Diyos. Sabihin mo nga sa iyo katabi, nakabukod para sa Diyos. May exclusive right at may exclusive claim si Lord. Ngayon, sinasabi po rito sa verse na nabasa natin that the tithe is also holy. Bakit tinawag na holy ang ikapo? Dahil ito'y dapat nakabukod na para sa Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, nakabukod na dapat para sa Diyos. Dalawa lang po ang napansin kong response ng tao patungkol dito. It's either ibukod talaga nila ang para sa Diyos o ibukod nila ang sarili nila. Di ba? Kaya yung iba na sabi, nakanta, todo bigay. Pagka-offering na, ayaw bigay. O kaya naman, tago bigay. Tinago na. 1 Timothy 6:7. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito. At wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya lahat ng iyong dinaratnan ay iyo ring iiwan. Ulitin ko ha, lahat ng ating dinatnan ay atin ding iiwan. Wala kang dinatnan na madadala mo pag alis mo. Yung iba kasi ay katindi ng kapit ng kanyang possession sa kanya. As if yun ay kanya. Kaya kailangan mo nang maunawaan hindi yan iyo, di ka taga rito. At sino pong nakakaalam na ang isa sa matinding ministering ipinagkaloob ng Diyos sa ating church ay inner healing and deliverance?
Sino nakakaalam? O baka hindi ninyo alam. Ayan. Sino po yung naka-experience na or naka-witness na ng inner healing and deliverance? Madami. Hindi ko na para pangalanan pa, pero ang dami kong kilala rito. Grabe ang na-experience. Okay? At biyaya ni Lord, wala nang karga. Sabi mo nga sa iyong katabi, wala nang karga. O, kung may karga pa, ay siya. Sabi nung isa, nakatapos ako ng buong leadership summit. Hindi ako nag-react. O, wala akong karga. I-scan ko. Okay. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Meron kasi patutunguhan ito. Marami, lalo na pag JA1 people, hindi na demon or devil possess. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi na demon possess. Ang problema, hindi na kargado ng demonyo, iba ang kumakarga. Ano kaya yun? Napaisip tuloy Talaga? May iba pang nakarga? Basahin niyo po ito, papabaon ko sa inyo. Do not let your possession possess you. Hindi na demon possess. Possession possess. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Wala nang nakakargang demonyo. Ang dumidemonyo na sa kanya ay yung possession niya. Na hindi niya mabitawan, na hindi niya maibigay, na hindi niya masunod ang Diyos, kung at principle ng Diyos patungkol sa possession na yan. May sasabihin ako sa inyo, church, ha? Kahit pa ikaw ay maging generous sa lahat ng tao sa paligid mo, but if we are not bringing back to God what is due unto God, mali pa rin ang ginagawa mo. Laging Diyos ang una. Laging Diyos ang priority. Kaya kahit pa magpaka-generous tayo sa ating pamilya, sa pamilya ng asawa mo, sa pamilya ng kapitbahay mo, sa pamilya ng best friend mo, kahit pa magpaka-generous ka sa life group mo, sa church, sa mga kabataan, sa mga matatanda, sa mga middle age, sa mga sakto lang, kahit pa magpaka-generous ka, at napapagkamalang ka ng kakandidato sa susunod na kampanyahan, as long as you're not bringing back to God what is due unto God, first thing first, church, mali pa rin niya ang ginagawa mo. Do not let your possession possess you. Kaya kapag pinag-pray, sino ka? Sumagot, pera. Sino ka? Pera. Ay, matindi ang pangalan ng demonyong ito, pera. Hindi ako demonyo. Ano ka? Sanlibuhin. Ano itsura mo? 3 ulo. Ay, demonyo ito. Ang demonyo nga ito, 3 ulo. Ako, yung pala na may 1,000. Hindi na demon possess. Yung possession na ang pumuposes. Ano bang nakikita natin? Yung mga nakakapanood pa ng moving gayaan o yung nung mga unang panahon ka nanonood, ngayon na may hindi na. Mga 1 linggo ka nang hindi nanonood. Ano napapansin mo? Di ba nagte-take over yung karga? Yun ang puposes, nagte-take over. Siya na yung kumukontrol doon sa buhay nung kinakargahan. Tama ba ako? Alam ko, hindi kayo nanonood ng mga gayan kaya kinakwento ko na lang Kaya hindi kayo makarelate. Yung mga conjuring, yung mga ganun. Di ba? Yung bigla mo mga ganang-ganan tapos yung umiikot ang ulong ganon. Sa madaling salita, yung kumarga, ang kumukontrol na doon sa kinargahan. Tama ka ko? Kaya, do not let your possession possess you. Na yung possession mo, taking control of you. Okay? Dapat ikaw ang may kapangyarihan over your money, and not your money ang may kapangyarihan over you. Paano mo malalaman na ang pera na ang may kapangyarihan sa iyo? Kapag hindi mo na masunod ang Diyos patungkol dyan. Possess ka. Kaya kapag pinag-pray ka, sino ka? Pera. Anong ginagawa mo dyan? Di ba ganun yun Anong ginagawa mo dyan? Pinipigilan ko mag-tithes.
Bakit? Paano mo siya pinipigilang mag-tithes? Lagi kong sinasabi, kulang pa nga, ibibigay pa. Kulang na nga, ibibigay pa. Or it could be, kaya nga kulang kasi hindi mo binibigay. Ituloy po natin yung story ng mag-amang nagpunta sa McDo. Talagang parang gusto kong dumaan din ng McDo mamaya tuloy. Napaibig ako eh. Ano nga uli yung story? May mag-amang dumaan sa McDo, drive-thru ng price, humihingi yung ama, hindi bigyan. Sabi nung ama, hindi nauunawaan ng anak, na yun ay kanya din naman. Okay, tuloy natin yung story. Ito pa ang isang naiisip ng ama. Hindi makahingi yung ama eh. Sabi ng ama, hindi nare-realize ng aking anak na ito, na itong price na ipinagdadamot niya, pwede kong kunin sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, hindi nare-realize na yung ipinagdadamot na price ay pwedeng kunin sa kanya. O, tuloy natin ha. Sabi ng ama, hindi nare-realize itong aking anak na ito, na yung kanyang pinagdadamot sa aking price ay pwede kong kunin sa kanya. O kaya naman, hindi niya nare-realize na pwede naman akong bumili ng isa pa at kainin ko para ako'y mabusog, para sa akin. At hindi rin niya nare-realize na bakit ako'y pagdadamutan niya samantalang kung gugustuhin ko naman, pwede ko siyang ibili ng kahit isang truck na price. Hello? At anong lesson dito? Number 2. God could take your money away in an instant, or He could double it or triple it. Alam mo bang, dahil ang lahat ay sa Diyos, pwede niyang kunin sa iyo in an instant? Ay, hindi. Gagalingan ng kukuha. Ay talagang iningat-ingatan ko. Talagang magkausap kami ng manager ng bangko, pinaglagyan ko. Meron niyang insurance. Naka-insured yan for every 500 deposit. Bunga naman. At kita ko yung bolt na pinaglalagyan ng manager mismo ng bangko. Hindi makukuha yan ni Lord. Ano sabi? Napakatindi, napakatibay ng bolt. Isa lamang ang may alam nung combination. At kahit ako hindi ko alam, walang makakakuha ng pira ko. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, matindi daw ang lock ng bolt. Sino po nakapanood nung isang episode or isang sequel ng Pirates of the Caribbean na ninakaw po ni na Jack Sparrow ay buong bolt? Yung bolt ang ninakaw. Hindi mabuksan. Ninakaw ang bolt. Ayun, Fast and Furious din. Bolt din ang ninakaw. Ang tindi nito. At huwag niyong kalilimutan na ang magnanakaw ay sa langit lamang hindi nakakapasok as declared by Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sa langit kayo mag-ipon dahil doon hindi nakakapasok ang magnanakaw. Sa langit lang daw hindi nakakapasok ang magnanakaw. Sabihin mo sa iyong katabi, partner, hindi ka makakapasok sa langit. Pag hanggang ngayon, ninanakawan mo pa si Lord. Ay sasabihin ako sa inyo, sino rito yung mga mag-asawahan? Ako po may asawa na napakaganda, narula sa kids. Yan, para po doon sa mga new friends. Baka hindi nyo kilala ang aking wife. Mamaya pag kami magkakasama, baka akala nyo yung panganay ko hong anak, hindi ho. Yun eh. Wife ko ho yun. Bakit ko sinasabi ito, yung mga mag-asawahan? May mga instances kasi akong naririnig before na ayaw daw nung isa na mag-tights. Hindi, ayaw ko. Hindi pa kasi niya naunawaan. Tapos yung asawang isa, siya ang nakakaunawa. Okay? Anong gagawin mo? Di kausapin mo maayos yung asawa mo. At ipaunawa. One of the reasons kasi, kaya hindi talaga natin masunod ang pinagagawang ito ng Diyos, ay dahil hindi nga natin nauunawaan. It could be takot, it could be hindi nauunawaan, it could be medyo kulang pa sa trust, may trust issue pa. Kay Lord talaga may trust issue no? Or, ayaw talaga. Ayaw ko na pag-usapan yung ayaw talaga, wala akong remedyo doon. Okay? Pero,
Kung hindi pa naunawaan, edi ipaunawa mo, ikaw ang nakakaunawa eh. Okay? Kaya, hindi po pwedeng aayunan mo na lang ng aayunan ng asawa mo, lalo kung alam mong kontra naman yon sa prinsipyo ng Diyos. Ayaw ho ng asawa ko eh. Sabi ho ng Diyos ay ako magpasakop. Magpasakop sa masama. Magpasakop sa mali. Aba, ay may provision po ang Bible patungkol sa pagpapasakop sa asawa. Baka hindi natin alam na kung hindi ayon sa prinsipyo ng Diyos ang sinasabi ng iyong asawa, aba, ay doon yung oras na hindi ka dapat nagpapasakop sa kanya. Yung iba kasi akala, magpapasakop ako sa asawa ko, magpapasakop ako sa asawa ko. Ano kang pinapagawa ng asawa mo sa iyo? Suwayin ang Diyos. Ay, bay sala. Okay. Job chapter 1 verse 21. He said, I was born with nothing, and I will die with nothing. The Lord gave, and now He has taken away. May His name be praised. Sabi ni Job, ako'y naparitong wala, ako'y mamamatay ng wala. Ang Diyos ang nagbigay, may karapatan ding kumuha. Purihin ang pangalan ng Diyos. Malinaw po kay Job. Kaya si Job hindi nagtampo kay Lord. Diba? If you're familiar with the story, si Job, ang daming blessing. In an instant, kinuha ni Lord lahat sa kanya kasi sinusubukan siya. Nagtampo ba si Job kay Lord? Hindi. Kasi malinaw kay Job. Alin? Una, lahat sa Diyos. Padalawa, malinaw sa kanya ang Diyos ang nagbigay at Diyos din ang may karapatang kunin iyon. Pwede ka bang mag-withdraw sa bangko ng hindi iyo? Anong tawag pag gayon? Scammer. Yung nangunguha ka ng pera ng may pera sa GCash, anong tawag doon? Scammer. Hindi ka? Hirap yung na-scam, yung nga na-scam na ba dito? Mahirap yan. Sino nang i-scam sa iyo? Yung anak daw. Hindi na daw naubos ang project. Sabi naman nung anak, sa dami po namin project, mukha na akong scammer sa bahay. Okay. Hindi ka pwedeng mag-withdraw ng hindi iyaw. At kahit pa ikaw ay may SPA, kahit pa ikaw ay may kung ano mang katunayang inaalaw ka, ang dami mo pa rin pagdadaan ng proseso. Ang Diyos ay may kakayanan at may karapatang kunin ng lahat dahil yay Kanya. Okay. Meron pa po akong isang babasahin dito. Malamang ito naman ay familiar sa inyo. It is just a portion of a big story. At hindi ko na nilahat dahil alam nyo naman yung story. Nung pinarami po ni Jesus ang tinapay at isda. Ito po ay nung time na hindi pa po nadami ang tinapay at isda, kaya nag-aalala pa po ang mga disciple. Sabi po sa John chapter 6 verses 8 and 9, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Ito po ang argument ni Andrew kay Jesus. Lord, may bata po rito. Meron pong 2 isda at 5 pirasong tinapay. Pero papaano naman po ito sasapat sa napakaraming tao? We all know in that story that 5,000 po doon ay lalaki. Hindi pa kasama ang babae, hindi pa kasama ang bata. Napakaraming pakakainin, samantalang kulang naman ito. Yun ang sabi ng disipulo. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, papaano pa nga? Ay kulang nga. Diba? Ito ang laging problema. Ito ang laging problema kaya hindi natin maparangalan ng Diyos ng mga bagay na para sa Kanya naman talaga dapat. Dahil ang laging isip natin, kulang pa nga. Kagaya rin ng sinabi ko kanina, kulang na nga, ibibigay pa. Baka kaya nga kulang, ay dahil di nagbibigay. I know somebody, not to mention the name na,
He's working abroad. Pareho po sila mag-asawa sa trabaho abroad. At kung titingnan nyo naman sa social media, ay mukhang ayos naman ang buhay. Pero kung kakausapin nyo po, they are the ones that claiming na even they are working abroad, both of them working abroad, struggling ang buhay. Kulang at kulang. At isa na lamang ang nakikita kong dahilan kung bakit sila ganyan. Even if they are working both sa abroad. Kulang at kulang dahil ayaw nilang sundin ang prinsipyo ng Diyos patungkol sa kapirahan. Tatlo lang po ang nangyayari sa anumang inilalagay mo sa kamay ng Diyos. Sabihin mo nga, tatlo lamang. Ano nga uli yun? Tatlo lang ang nangyayari sa anumang inilalagay mo sa kamay ng Diyos. Una, pinaparami niya. Pangalawa, iniingatan niya. Patatlo, kung mawala may, pinapalitan niya ng mas maganda. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Itong tatlong bagay na tanging pwedeng mangyari sa anumang inilalagay mo sa kamay ng Diyos. Kasi gusto kong maintindihan ninyo at maalala natin na hindi tayo kukuhanan ng Diyos. Ano mang inilagay mo sa kanyang kamay ay hindi nawala sa iyo. It's either pararamihin niya, iingatan niya, o papalitan niya ng mas maganda. At nawa naman ito'y naririnig ng mga may trust issues pa kay Lord. Diba? Hindi mapahawakan hindi mapahawakan sa Diyos. Hindi maibigay sa Diyos kasi baka daw mawala, baka maubos, baka magkulang, baka sumama. Tatlo lamang po ang nangyayari sa lahat ng nilalagay natin sa kamay ni Lord. Pinaparami niya, iniingatan niya, o pinapalitan niya ng mas maganda. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa Diyos, hindi ka kinukuhanan ng Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi ka kinukuhanan ng Diyos. Luke chapter 6 verse 38, give, and it will be given to you. Ang ganda unang linya pa lang, give, and it will be given to you. Kabibigay mo pa lamang, ibinibigay na uli sa iyo. Ano sabi ko? Kabibigay mo pa lamang, ibinibigay na uli sa iyo. Tell me, ang Diyos ba ay nangunguha? Kaya hindi ko maibigay kasi mawawala, mag-uubos, magkukulang. Tell me, si Jesus na mismo nagsasabi, give and it will be given to you. Kabibigay mo pa lang, ibinibigay na uli sa iyo. Sino rito yung may binigyan ka, tas iniabot uli sa iyo, pabalik, nagtataka ka? Bakit ayaw mo ga? Pangit ga? Hindi mo ga gusto? Hindi, binibigay ko na rin sa iyo. Ang weird mo. Kabibigay ko lang sa iyo, binibigay mo na rin sa akin. Bakit tayo gayon? Hindi tayo sanay. Kasi ang mindset ng tao, pag ibinigay ka, dapat may recipient, tatanggapin. Wala na, hindi na babalik sa iyo. Yun ang akala natin. Iginagaya natin ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay hindi gayon. Aanhin ni Lord yan. Sige nga. Let's say, kumita ka ng maganda. Kumita ka ng 150,000. Ang 10% nun ay 15,000. Aanhin ka ni Lord yun. Kanya rin naman talaga yun. Actually, yung 150 nga, kanya. Aanhin ba ni Lord yan? Kaya ang ginagawa ng Diyos, ibinabalik din lang niya. Iyo yan, iyo na. Hindi Lord, iyo to. Hindi, iyo na. At ano sabi? Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. Inilagay sa iyong kandungan. Sabihin mo nga, inilagay sa iyong kandungan. Ano ibig sabihin nung inilagay sa iyong kandungan? Walang kahirap-hirap, napakaalwan. For with measure you use, it will be measured to you. Sapagkat kung anong sukat na ginamit mo, siya rin ang sukat na gagamitin sa iyo. Tipirin mo, titipirin ka rin. Pagdamutan mo, ang galing na laang at di ka pinagdadamutan. Kahit pinagdadamutan natin minsan. Sa pagpapatuloy po ng story ng mag-amang nasa McDo, talagang ako'y naniniwalang maraming magmamakdo din ni mamaya. Malamang yung mga nasa online, naka-order na.
Pagpapatuloy po, di yung ama nga hindi nakahingi. Kanina sabi ng ama, hindi na unawa ng aking anak na yung price na iyo'y akin. Padalwa, hindi na unawa ng aking anak na pwede ko naman siyang kunin sa kanya o pwede namang bigyan ko siya ng mas marami. Sa pagpapatuloy po, ito pa ang isang nasa isip ng ama. Hindi na unawa ng aking anak, hindi ko naman talaga kailangan yung price. Mabubuhay ako kahit walang price. Ang gusto ko lamang ay siya'y matutong maging mapagbigay. Alam ba natin, church, na ang Diyos ay self-sufficient? Siya'y kompleto na sa kanyang sarili at hindi siya nangangailangan ng ano paman. Ultimong yung sinasabi ng Diyos na ibalik natin sa Kanya'y, hindi niya yan kailangan. Dahil siya'y sapat na. Pero bakit ito'y sinasabi ng Diyos sa atin? Bakit ito ay tinuturo ng Diyos sa atin? Kasi gusto ng Diyos na matuto tayong maging mapagbigay. Kasi gusto ng Diyos na matuto tayong maging hindi selfish. And this is the third lesson at dito po tayo magtatapos. God wants you to learn not to be selfish and be more like Him. Si Lord ba ay generous God? Si Lord ba ay Diyos na mapagbigay? And we are always aiming and praying to be like Him more and more every day. Gusto natin makamukha ang Diyos. And one of the ways of the Lord para makamukha natin siya ay by teaching us to be generous like Him. Alam ba kung ano bang mangyayari kapag natuto tayong maging generous when it comes to giving, syempre, financial giving? You become less selfish. And when we become less selfish, we become more like God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, ang makasarili ay kamukha ng demonyo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan ang katabi. Sino kang kamukha niyan? Kamukha po ni Lord. Sa kabila naman, tingnan mo, sabihin mo, sino kang kamukha nito? Okay. Makinig. Sabi ni Lucifer bago siya ibagsak galing sa langit. Sabi ni Lucifer, I will be like God. I will ascend. Ako'y tataas. Ako'y magiging makapangyarihan. Ako. Puro I. Puro sarili ang iniisip ni Lucifer. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na wag laging sarili ang isipin. Kasi yun ang nagpabagsak kay Lucifer. Selfishness. Isa sa matitinding dahilan kung bakit ang tao ay hindi makasunod sa prinsipyo ng Diyos patungkol sa kaperahan ay dahil iniisip niya ang kanyang sarili. Aba, yung itatights ko na, ibibili kong bagong sapatos. Aba, yung itatights ko na, ay ipamamasyal na naming mag-anak. Aba, yung itatights ko na, ay pangkakain na namin ng aking asawa. Magde-date kami. Aba, yung ipantatights ko, ay itutulong ko na sa mahihirap. Mahirap ka? Let's be more like God. And God wants us to be generous kasi gusto niya na makamukha natin siya. And the more we become less selfish, the more we will be like God. And then He will give you more because He can trust you. Ano nga sabi doon sa, sige, palakpakan mo nga si Lord. Ano nga ang sabi doon sa kinakanta natin kanina? Kita ko may mga paiyak-iyak pa habang kinakanta yan. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ang Diyos na nagtiwala sa atin. At may mga pinagkatiwala ang Diyos sa atin. The question is, hindi mo ba siya bibiguin? Mamaya, pag kinanta uli natin yon, aba, ito totohanin naman. Huwag naman sa kantalaang. Diba? Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Sorry Lord, sa tithes ika'y bibiguin. Ay, aray ko. Meron po akong kilala rito, not to mention her name, para ang glory ay kay Lord. Hindi ko alam kung may work pa siya kasi siya ay senior na. Basta ang alam ko, lagi siya nag-church. At alam niyo po ba, for God's glory, ito pong si maming ito, na senior na, never fails to honor the Lord with her tithes. Never. Sabi ko, wow, nakakatuwa naman na ring maming are. Sana all. Pastor, bakit as in every week nagtatights yung maming yon? Yes. Bakit po? Lagi, every week meron po siyang blessings? Yes. Bakit po? Ano po sikreto niya? Kasi laging bukas ang langit. Laging ibinubuhos ni Lord ang pagpapalang walang sukat kalagyan. At laging iniingatan ni Lord ang kanyang blessing sa maninira. Kaya every week meron siyang pagpapala. Ayoko ng pangalanan. Gusto niyo sigurong malaman na, no? Sinong gustong malaman ko sino yan? Yan, diyan kayo magaling eh. Yung mga hindi kailangang malaman, gusto nyong malaman. Yung itinuturo na, ayaw nyo naman pakinggan. Joke lang. Alam ko naman nakikinig kayo. Hindi ko napapangalanan. Sapat nang ako, yung may katawaan at si Lord ang nakakaalam. Para kay Lord lahat ng papuri. Basta, ako'y blessed na blessed kay maming ito. Basta baka naman yung lola ninyo, hindi yung lola ko sinasabi ko. Basta, nako, nakaka-bless siya. Tatahitahimik lang yan. Pero, grabe pala, ang kagustuhang parangalan ng Diyos. 2 Corinthians 9 verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang verse na ginagamit ng mga ayaw sundin ang principle ni Lord about tithing. Talaga, pastor, yan ang verse nila? Oo. They are claiming na ang sabi raw sa New Testament, ang ibigay at ipagkaloob lamang daw ay kung ano yung maluwag sa puso. Hindi napipilitan, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa nagbibigay ng may kaluguran. Alam niyo po, ito ay walang kinalaman sa tithing. Dahil talagang kung ayaw mo, hindi ka talaga magbibigay. Okay? Ang sabi, maluwag sa puso. Ang nakaunawa patungkol dito sa ikapo ay lagi ay maluwag sa kanyang puso. Pag hindi mo naunawaan, mahigpit talaga sa puso yan. Huwag kang magbigay pag hindi mo nauunawaan dahil malulungkot ka. Life group leaders, may assignment ako sa inyo. Ask your life group members kung naunawaan na talaga nila yan. Huwag mo silang tanungin kung sila'y nagtatights. Tanungin mo sila kung naunawaan na talaga nila. Ngayon, if somebody claim that they are already unawa that thing, then saka mo ngayon susundan. O, kung naunawaan mo na, are you applying it? Okay? Mamaya, after service, maganda yan ang pag-usapan na ninyo. Kasi hindi natin pipilitin ng hindi ito naunawaan. Okay, church, at lahat po ng nasa live, ito ang aking disclaimer. Kung di mo pa nauunawaan ng tithing, huwag mong gagawin. Bakit? Kasi
kung hindi ka magbibigay ng maluwag sa puso at ikaw ay napipilitan lamang, hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Gawin mo kapag nauunawaan mo na. And I pray and I hope and I believe na after naman itong ating mga napag-usapan kay haba-haba, mukha naman siguro na may mauunawaan mo na kahit kaunti. Pero mapalad daw yung mga sumusunod kahit di nauunawaan dahil kitang-kita ang iyong pananampalataya daw. That is faith. Not everything that you are believing in faith ay naunawaan mo na bago mo pagawin. Blessed are those na hindi na nag-intay na maunawaan, sumunod na lamang dahil nagtitiwala sa Diyos. Sino po rito yung nakapansin na minsan, mayroong yung mag-asawa na nagmamahalan talaga. Minsan, pag tinitingnan mo, parang nagiging magkamukha na. Sino ho yung nakapansin ng gayon? Medyo parang nagiging magkamukha na eh. Yung nagmamahalang mag-asawa. Alam niyo kung bakit gayon? Ewan ko, parang ganun talaga ata pag nagmamahalan eh, parang nagiging magkamukha na. Kasi may same interest, may same na lifestyle. Alam niyo yun? Nagiging magkamukha na. Bakit ko to sinasabi sa inyo? At dito na ako magtatapos. Ang tunay na may relasyon sa Diyos, nakakamukha ng Diyos. Ang tunay na in love kay Lord, mahalang-mahala ni Lord, nakakamukha ng Diyos. Kaya kung ang Diyos ay patient, makikita mo ikaw nagiging patient din. Kung ang Diyos ay forgiving God, ikaw nagiging forgiving na din. At kung ang Diyos ay generous God, hindi mo mapigilan, nagiging generous ka din. Tanda ng relasyon. And the last verse for today, ganitong ka-generous ang Diyos, John chapter 3, verse 16. For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Hindi kailangan ng Diyos ng ano paman. Ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Pero kahit sa kahuli-hulihang sandali, sa panahon na wala ng pag-asa ang tao, because everyone will go to hell dahil lahat nagkasala, Diyos pa rin ang gumawa ng paraan by giving His one and only Son. Sabi nung iba, madali sa amang gawin yon dahil ang anak naman ang sinangkalan. No. Kasi kung nasaan ang anak that time, andun din ang Ama. Sapagkat si Kristo at ang Ama at ang Espiritu ay iisa. Palakpakan natin si Lord. Naniniwala po ako na pagdating natin sa heaven, when we encounter the Lord, we will encounter Jesus. Malalaman mo dahil may marka ang kamay, may marka ang paa, may marka ang tagiliran. Naniniwala po ako na kaya ring ikwento ng Ama at kaya ring ikwento ng banal na Espiritu ang pakiramdam ni Jesus nung siya'y nasa cross. Bakit? Sapagkat sila'y iisa. So, bottom line po nito, hindi lamang anak ang ibinigay ng Ama, ibinigay ng Diyos ang sarili niya. This is how generous our God is. May I invite everyone to stand up, please? Naniniwala po ako, the next time na abutin ng Ama ang hawak mong prize, di mo na siya pagkakaitan. Naniniwala po ako that the next time abutin ni Abba Father ang hawak mong prize, di mo na siya pagdadamutan. Naniniwala ako na susunod na abutin uli ni Lord ang hawak mong prize, hindi mo lang siya share-sharean, ibibigay mo pa lahat at sasabihin mo, Lord, iyo naman talaga lahat ito. Come on, lahat ng pinagkatiwalaan lubos ng Diyos. Let's worship the Lord na nagtiwala sa atin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, matilingkod ako.
sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Mga kalalakihan, sabihin mo kay Lord, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. mga tatay, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. mga kababaihan, worship the Lord. Lahat na nagsasabing Diyos ang pinagkakatiwalaan mo. Ikaw lamang O Lord, nagtiwala sa akin. bless us O Diyos, to be a good steward ng lahat ng pinagkatiwala niyo. magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Lord, lumalapit po kaming lahat sa inyo ngayon, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataong inaabot mo ang aming price at tinutulak namin ang inyong kamay. We ask forgiveness sa mga pagkakataon panahon na gusto mong gawin ang kalooban mo patungkol sa aming mga finances, sa aming mga kayamanan, but we are the ones pushing your hands away. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord, kung kami natakot. Forgive us, Lord, kung kami po ay nag-alala. Forgive us, Lord, kung kami po ay nagkulang sa tiwala. Forgive us, Lord. We ask forgiveness. And thank you, Lord, dahil sa biyaya po ninyo kami tumanggap ng kapatawaran as we confess our sin to you. And you cleanse us from all our unrighteousness. Today, Lord, we pray, alisin niyo po ang lahat ng pagdududa. Alisin niyo po lahat ng pangamba. Alisin niyo po lahat ng takot. Alisin niyo po iyon sa aming mga puso. Palitan niyo po ng tiwala. Palitan niyo po, Panginoon, ng pananampalataya. Palitan niyo po, Lord God, ng assurance and security na you are a generous God. Hindi ka nangunguha. Nagbibigay ka pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And we pray, biyayaan niyo po kaming lahat na sa susunod na may naiaabot mo ang iyong kamay sa amin. Meron po kaming kagalakan na susunod sa iyo. Iaabot sa iyo ang anumang mga pinagkatiwala mo sa amin. Lord, make us a good steward ng lahat ng ipinagkatiwala mo. Biyayaan niyo kaming laging masunod ka at magawa ang principles mo patungkol sa anumang meron kaming ipinagkatiwala mo. And we pray, O Lord, na patuloy na habang kami napapagkatiwalaan sa kakaunti, patuloy naman din mo kaming pagkakatiwalaan sa mas marami at magbibigay lalo ng kaluguran at kaluwalhatian sa iyo. Lord, bless us na habang patuloy mo kaming pinasasagana sa mabubuting bagay, ay patuloy rin kaming sumagana sa mabubuting gawa na magbibigay ng luwalhati sa iyo. Thank you so much, Father. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na patuloy na napapagkatiwalaan sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin.
pamilya ng Diyos na laging sinusunod at ang inia-apply ay principle mo sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you.